Matagumpay na nahikayat ng tropa ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang 10 kataong miyembro umano ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB na kusang magbalik loob sa pamahalaan. Ito ay matapos mag-withdraw na ng suporta ang mga ito sa alyansang magbubukid sa gitnang Luzon sa barangay Sinulatan, Gimba, Nueva Ecija. Pinangunahan ng mga otoridad mula sa 2nd PMFC sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Warles Bitog, Force Commander, ang isang seremonya ng pagpapahayag ng testimonya ng LMB organizer. Ang ceremonial oath at paglagda ng katapatan sa gobyerno ng 10 individual na ito ay nangakong susuportahan na ngayon ang mga programang pangkapayapaan at pag-unlad ng pamayanan. Matapos ang seremonya ay namahagi ng mga relief packs bilang paunang tulong sa mga kalahok, alinsunod na rin sa PRO3's Community Outreach Program ng kapulisan. Kampante na ngayon ang kalooban ng mga residente ng Barangay Santo Tomas sa Piñaranda matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ang 141.84 million pesos na flood control project. Binubuo ang naturang proyekto ng 775.2 linear meter double burn revetment sa kahabaan ng Piñaranda River na siyang puprotekta sa mga sakahan at kabahayan para hindi naabuti ng tubig sa panahon ng kalamidad. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, ang bagong itinayong flood protection wall na sinusuportahan ng steel sheet pile foundation at nagtatampok ng mga cross drains at isang 10-meter wide road dike ay konektado sa mga kasalukuyang flood control project upang mapahusay ang proteksyon ng mga buhay at ari-arian malapit sa daluyan ng tubig. Samantala, binanggit ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang istruktura ay nakatutulong na mabawasan ang strain sa mga natural na pampang ng Piñaranda River sa pamagitan ng pagpapahintulot sa labis na tubig na dumaloy patungo sa Pampanga River na may mas malaking kapasidad para ma-accommodate ang malaki at rumaragasang tubig. Galing ang pondo sa 2024 National Budget at bahagi ito ng flood control project ng DPWH sa kabaan ng mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad, lupang sakahan at kabuhayan sa lugar. Naaresto ang 5 drug traders at nakasamsam ng nasa 208,420 pesos na halaga ng shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation ng NEPO nitong March 18, 2025 sa dalawang syudad at bayan sa lalawigan. Sa report ng NEPO, nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operations ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station sa Purok 1, Barangay Aduas Sur, Cabanatuan City na nagresulta sa pagkakareso sa dalawang drug traders at pagkakasamsam ng 25.30 grams ng shabu na may tinatayang value na 172,040 pesos. Samantala, nagsagawa rin ng katulad na operasyon ang mga elemento ng Gapan City Police Station, Piñaranda Police Station at Bungabon Police Station sa kanilang nasasakupan. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 3 drug traders. Nakuha mula sa kanila ang 5.35 grams ng shabu na may value na 36,380 pesos. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga narestong suspek na nasa kustudiya na ngayon ng mga operating units.